Ito na nga, pag-usapan natin yung mga requirements sa GPEPA kung mag-a-apply kang caregiver. Hello, good morning, kahit hapon na. Para sa care worker, at least 4-year course graduate ka, kahit anong medical field related. Pag medical field naman yung natapos mo, like nursing, medical technologist, basta ganon, mga 4 years, hindi mo na kailangan ng NC2 ng caregiver. Pero kung naka-graduate ka man ng 4 years, like education, kailangan mo pa din ng test na certificate yung NC2. Nagtatanong kung may gagastusin kayo, wala kayong gagastusin kapag under kayo ng GPEPA. Hindi naman sa medical field, dapat meron kayong NC2 galing sa TESDA. Hindi naman kailangan ng experience about sa caregiver sa Pilipinas. Pero kapag meron kayong experience, mas advantage nyo yun. Ayun, kapag nagpasa kayo ng mga documents nyo sa POEA o sa DMW regional offices or sa Ortigas, dapat meron na kayong photocopy ng diploma nyo, transfer of records, passport, NBI, then lahat yung naka-photocopy, then ilalagay nyo sa folder, then isubmit nyo sa regional offices ng POEA or DMW or sa Ortigas. So sa age limit naman, babae lalaki, 40, kung hindi ako nagkakamali hanggang 42. Pero feeling ko mas mataas pa nga parang 45. So basta sure ako sa 42. Ganon, follow for more. Hindi pa ba? Naku na. Yes, opo, hindi kailangan na meron kayong Japanese background. Pero kung marunong kayo magbasa at magsalita ng Japanese, mataas yung chance nyo na mapili sa GPEPA. Good morning, kahit hapon na. GPEPA, Japan-Philippine Economic Partnership Agreement or GPEPA. Ito'y agreement ng Philippine government at saka Japanese government. So, ibig sabihin, hindi to dadaan sa mga agency. Yung normal na agency na pinupuntahan ng mga Filipino na mag-a-apply papuntang abroad. Kung sa GPEPA ka mag-a-apply, so hindi pala kami sa agency mag-a-apply papuntang Japan kung caregiver ang aming a-applyan. Yes, opo. Yes, opo. Hindi ka po mag-a-apply sa agency. Dahil government to government nga ito, mag-a-apply ka or a-apply ka or mag-a-apply ka or pupunta ka sa mga... So yes, opo, direct ka mag-a-apply mismo sa POEA na ngayon ay DMW na, Department of Migrant Worker. Pwede ka mag-apply sa Ortigas or sa mga regional offices ka naman pupunta para mag-submit ng mga requirements nyo during hiring process. So ayun na nga. Saan ba yung mga regional offices like sa Bicol, sa Legazpi, kung sa Davao meron din sila. So doon nyo ipapasa yung mga requirements nyo. So yun lamang po, maraming salamat. RD ko pa ba? Follow for more. Pag-usapan natin kung ano ang kinagandahan ng GPEPA. So good morning, kahit hapon na. Once na ma-hire ka, meron 6 months na training sa Pilipinas at meron din sa Japan na 6 months training. Bali, 1 year nga yung training dito sa Japan. Talagang matututo ka. Intensive yung training. Kung usapang allowance naman, meron silang 750 pesos na allowance every day. May pasok o wala. Tsaka stay-in ka sa dormitory. Ang ingay naman ng uwak. Yun na nga, ang ingay talaga. Stay-in sa dormitory sa mga panahon namin na yun. Yung 750 per day sa panahon namin na yun. Dahil nga sa pandemic, ayun na nga, nagkaroon na ng online class. Saka, meron din na face-to-face. Pero depende yung kung i-record talaga. Ang ingay talaga ng uwak. Kukontent ako. Saka nag-a-accept din sila ng zero Japanese dahil tuturuan kanila mismo from zero to very good. Chara! Provided nila yung mga Japanese materials para matuto ka talaga. Once na natapos nyo yung training, pupunta na kayo doon sa mga facility na napili kayo. About naman sa study, continuous pa rin yung ibibigay sa iyo ng government ng Japan ng mga materials para matuto kayo. Meron din naman ng mga facility na nagpo-provide ng mga study. Depende pa rin yun sa facility na na-hired kayo. May libreng paaral yung iba. So yun lamang po. Follow for more. Arte pa ba? Nako ha. Hello, good morning. Kahit hapon na. So yun na nga. Congratulations nga sa dalawang napili namin. Babae at saka lalaki. So congratulations. Pala yung feeling may natulungan ka, may na-refer ka na hindi mo kakilala na nagpapasalamat dahil sinuportahan mo. Isasuporta kasi yung boss ko talagang tinanong niya bakit ko yun refer, saan ko nakilala, ganyan sa may pag-defend. Dami ng mga nag-message sa akin, pasensya na kayo dahil hindi ko kayo na-replyan agad-agad dahil yung mga naunang nag-message sa akin
ay minessage ko agad, tsaka pinasa ko agad sa boss ko, then tinawagan ko yung boss ko, nag-usap kami ng boss ko kung ano ba yun, kung bakit ko pinili yung ganun-ganon. Nakaka-overwhelm din talaga yung mga messages ng mga applicant ng GPEPA. Gusto ko man kayo i-accommodate lahat pero kailangan lang namin is dalawa. Maraming salamat. Medyo nakaka-guilty lang ng very light talaga kasi alam mo yon yung feeling na gusto nila mag-apply, gusto nila magpa-refer. Dalawa lang talaga yung kailangan namin. Naiintindihan ko yung feeling na ganun kasi ako nung nag-apply ako sa GPEPA hindi naman ako once lang Napakadami kong beses nag-apply, hindi ko talaga sinukuha. Kaya kayo, huwag niya din kayo don't give up on us. Yes naman. Huwag kayong sumuko ha. Pwedeng hindi nyo pa time, baka may ibang opportunity, ibang facility, ibang lugar na kayong mapupuntahan na mas bongga. So yun lang, always remember, hapa lang mo silang good words na huwag mo masyadong dibdibin, may likod ka pa. See you sa mga susunod na mga GPEPA tips. Ganun, papa. Hello, good morning. Kahit hapon na. Tara, samahan nyo ako balikan kung saan kami nag-training. Sa pagkakaalala ko nga, dyan nga ako sa may second floor. During training, after 6 months niyong training sa Philippines, may another 6 months training dito sa Japan. Libre lahat, may allowance. At dito nga yan, sa may Koyo Square. Dito sa may Yokohama, Kanagawa Ken. Ako dahil yung ate ko malapit din dyan. Kaya hindi rin ako nahirapan. Sila nga pala yung batch 15 under EPA. Batch 10 ako. Grabe, napakabilis ng panahon. Yan yung overview sa kwarto. Diba napakaganda? Nakaalala ko nga sa batch namin is nasa 250 kami. Lahat na care worker na dumating sa Japan last June 2018. Hindi ko sure parang nasa 200 something. Basta madami kaming batch that time. Punong-puno yan na Koyo Square. And itutour ko naman kayo sa kwarto. Maraming salamat pala kay Sen. Dahil si Sen ang nag-send ng video na to. Baka kay Sen nga itong kwarto. Yan yung CR. Then, ito naman yung itsura ng kwarto. Ayan yung kama, yung table, meron siyang TV. So, lahat nga ng kwarto dyan is parehas yung design. Naalala ko nga dati na kapag medyo malungkot ang isa't isa, pumupunta kami sa mga kwarto, nagja-jamming kami, kumakanta kami. Dahil super maingay kami, may pagkatok ang Kuya Guard. Ayan. Tapos pag kumatok, tahimik. Pag umalis na naman si Kuya, balik na naman kami sa ingay. Basta, maganda yung under ng GPEPA kasi napakadami. Napakadami nyo talaga makikilalang mga iba't ibang Pilipino na galing sa iba't ibang probinsya na mag-share kayo ng mga iba't ibang experience. Ayan nga yung ref. Every floor, meron siyang fridge. Ayan yung hallway. Ito naman yung Shokodo or canteen dito sa Koyo Square. Diba napakaganda din, napakalinis din. Libre nga yung breakfast that is unlimited. Noong mga panahon namin, napakadaming pagkain na ino-offer. Siguro dyan kasi baka late na din si Sen kumain. Ito naman yung that is lunch. Nakaset siya ng ABC, tapos mamimili kayo. Ito naman yung entrance ng gym. Hindi nga makapasok gawa ng corona nga. Meron pa rin silang mga restriction. At ito naman itsura yung lobby. Ayan. Ayan yung itsura ng lobby. Tapos meron naman na tawag doon, laundry. Ito naman yung pwede overview dyan sa labas. Paano ba? Ansyo nga lang. Ito naman yung isang laundry area. Diba dalawang laundry area dyan. Hindi ako gumagamit dyan. Doon ako lagi sa may isang area. Kasi sa pinakamataas yan Ayan. Diba? Kompleto na. Tapos ito naman yung papunta doon sa may karaoke room. Way back 2018, yung karaoke room na yan lagi nagagamit. Pwede ka magpa-schedule. Ngayon kasi nung corona, ang dami ng restriction. So, yun lamang aking chika. Maraming salamat. Wala lang na, ang sarap lang sa piling balikan yung itsura ng Koyo. Kaya mag-apply na rin kayo sa GPEPA. Masaya doon, promise. Arte pa ba?